Hello guys! Welcome to another episode of Trading with Barako FX. Ngayon guys, i-share ko yung aking trade ngayon dito sa Euro USD at paano ko ba to nakuha tong trade na to at paano yung naging approach natin sa mga entry at saka exit natin. So hindi na natin to papahabain guys, kaya let's go! So nandito tayo ngayon sa ating trading views kung saan makikita nyo yung setup natin at ito yung entry natin kanina. So, ang nangyari yan guys, nag-open yung New York session natin. So, in-identify na natin yung high at saka low ng London session pala. So, ito yung London session. So, London session high. So, iyan na yung session kanina ng London kasi ang kill zone natin is kailangan makapag-wipe out si market ng session na either na high or low. So since na uptrend yung ating bias at nagkaroon na rin, hinintay ko lang ma-wipe out tong high ng London session. So hinayaan ko lang yun guys na magkaroon ng pullback or mag-create ng ating entry or ating strategy. So, as you can see naman, makikita nyo naman guys, ito. So, makikita nyo, ayan, na-wipe out na yung London session natin, yung high. Tapos, nag-pullback siya pababa. Kumuha lang siya ng liquidity. So, lagi natin tatandaan, hintayin lang natin mag-liquidate si market kasi kailangan niya ng pera para gumalaw. Yun ang purpose ng liquidity. So, hinintay lang natin, then in-identify na natin itong BOS natin or ang structure na na-break na. Ito, yan, itong structure na yan. So, ito yung kailangan niyang i-break muna. Pag na-break yan, so meaning magkakaroon na siya ng change of character. So, nung bumagsak si market, hinintay ko lang na, so may nakita ko dito na ito, kung mapapansin nyo sa 3 minutes, meron siyang POI o magiging point of interest natin. You know, di ba? You know, 3 minutes. Yan, you know, di ba napakaganda ng POI natin. So at the same time, meron din siyang generate na fair value gap, kaya valid yan guys na babalikan yan ni market at siguradong magbabounce back yan dyan. Sigurado yan guys. So yan na. So para yung 3 minutes yan, yung POI na yan. Pero ang ginawa ko dyan, hindi ko siya sa 3 minutes kinuha. Siyempre maliit lang yung account natin eh. Hindi ako funded trader. Ako ang nagpumupunto sa sarili kong pang trade. So bumaba ako ng lower time frame para lang maximize yung ating losses. Ito, yan. So yung nakita natin itong POI natin, yung order block na yan, you know, di ba napakaganda ng order block na yun sa B1. So hinintay lang natin yung balikan kasi ako sigurado akong babalikan yan. Then ang per value gap natin masyadong makapal at saka talagang siguradong magre-retrace dyan, you know. Valid na valid yung POI natin guys. Kompleto. So 3 minutes na per value gap. 1 minute per value gap. So, kompleto tayo. So, ibig sabihin, wala pa si market dyan, na-identify na natin yung e-entryhan natin, na position natin. So, selling position tayo, nagkaroon na rin ng BOS, na-break na itong ating pinaka-low of the day, ito. Then, hinintay ko lang siya gumalaw hanggang saan ang gusto niyang galawin. So wala tayong gagawin dyan. So hintayin lang natin balikan tong ating POI na yan. So kailangan talaga ng patient dito. So anong nangyari niyan, in-entry na natin, inabang na natin entry dyan. Nagyan ko na ng entry kanina. Yan. Diba? Yan yung entry natin kanina. Pansinin nyo guys, diba? Kung paano niya nirespect yung ating B1 at saka F1 natin. Yung order block at saka yung FGB natin, diba? So dito ako naglagay ng stop loss ko kasi pwedeng ito pa, hindi natin alam, baka abutin pa dyan, at least 'di ba, safe tayo. Kung bumagsak man,
hindi tayo may stop out. So yung naging liquidity point natin is yung ating take profit natin is syempre matik na yan, London session ang kukunin natin yan, no? Diba na wipe out siya, although meron siyang swing low pa dito, hindi na natin kinuha yan kasi hindi natin alam kung saan papunta yung market. Katulad yan, no? Kung nag-hold ka na, nag-hold and trade yan, di yari ka na, umakit na siya pataas yan, so bumalik na siya ulit. Hindi natin alam kung saan siya papunta, pero feeling ko dito lang pupunta yung market. So maganda niyan kasi na kumita tayo ngayon dito sa Euro USD. So simple lang yung strategy natin guys, paulit-ulit lang. So wala tayong ginagawa kung ano-ano mga indicator na yan, hindi. Minarkahan lang natin yung structure kung saan ba yung papunta ni market. Tapos minarkahan natin kung anong session ka ba nagti-trade. Nag-trade ako kanina sa session ng US New York session. So ito, nag-open yung session dito ng New York. Ito kanina, wala to. Kasi nag-close na yung London session. So hinintay na lang natin guys yung mag-open yung New York session. Hinayaan lang natin ng gumalaw hanggang matap yung POI natin dito sa area na to. Yun nga, na-hit yung ating entry. Then pagka-hit niya, yun, nag-rally siya. Then yun, bumagsak na. So take profit tayo dito sa London session. Ganun lang kasimple guys. Huwag natin gagawing komplikado ang trade natin. Yung mga indicator na yan, lilituhin lang tayo niyan. Kaya ito, simple lang. Magkaroon ka lang ng iyong sariling strategy, then paulit-ulit mo lang siyang hintay na lumabas dito sa market. So ayun lang guys. Napaka simple lang ng trade natin. Napaka easy lang. Wala siyang kung ano nung ginagawa natin, kung ano minamarka natin, kung anong ginuguhit-guhit natin, kasi baka paralysis pa yung ating trade niyan. So simple lang, di ba? Yan. So lagi lang tanda natin yung ating yung risk management natin. Syempre, kailangan maliit lang tayo, appetite natin. Kung madami kang pera, edi lagay mo hanggang dun. Di ba? Pero hindi siyempre, sunod tayo sa ating risk management. Yun yung afford nating ipatalo. Kaya okay lang, hindi yung masakit sa puso natin pag natalo sa trade. Kasi alam na natin yan, ibibigay na natin yan kay market. Manalo at matalo, ibibigay natin yan kasi yun yung risk appetite natin. Yan yung can afford to lose natin. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo at tuloy-tuloy din sa pagtitrade. Ayun, subscribe kayo sa Barako FX para sa mga trade nyo at baka maaaring makatulong ako. Kung nahihirapan ka mag-trade yan, panuorin mo lang yung mga ano natin, yung mga ating mga video na naka-upload na yun sa YouTube. So sana makatulong ako sa inyo guys. Salamat sa panonood and see you guys sa susunod nating upload.